Dahil kayo po ay breeder at maigpit yung biosecurity nyo, pwede nyo bang i-share sa amin yung ano yung tamang biosecurity na dapat i-follow nung mga kahit yung mga backyard racers natin? Yun. Una-una, wag tayo papasok sa kulungan natin ng mga bisita na Okay. walang properly protocol. Ang Okay. protocol kasi namin dito, downtime dapat 24 hours. Ligo. Meaning downtime 24 hours, hindi ka kumain ng karne ng baboy. Opo, at saka nakatigil ka 24 lang hours. dito. At andito ko lang Opo. ng 24 hours bago ka pumasok Bago pumasok. doon sa loob. Opo. Ano pa, sir? Yun. Mga damit. Damit. Yung isuot sa lapas, huwag talaga ipapasok Huwag sa loob. ipapasok sa loob. Lalo na yung mga Bota. bota. Kasi ano ang posibleng nandun sa sapatos? Kasi minsan may yung tulad ng mga manok, yung ipot na yan, pag yan nadala sa loob, Oh. magkakaproblema talaga baboy. Hindi naman siya iisip, pero may dala-dala siyang ibang sakit. Automatic yun. Opo. Kaya ang gamit sa loob, yung bota sa loob lang. Oh, I see. So, naliligo pa, sir. Opo. Naliligo, nagpapalit ng damit, Alcohol. sapatos, magpalit ng bota sa loob, alcohol, Yan. ano pa? Ang patakaran namin dito, bawal na bawal kami kumain talaga ng baboy. Kahit na pork product. Na Bawal. hindi galing sa amin. Oh, I see. Yun ang isa naming patakaran. So, bawal ang pati yung mga processed food. Bawal. Opo, kahit chicharon, bawal. Bawal lahat. Ganun ka sa kahigpit. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, recap lang natin, yung pinanggalingan natin, yun yung grow out. So, doon kayo nagsiselect ng mga gagawing breeder. Breeder. And the rest, yung mga na-reject, papuntang fattening. Fattening. Ayan. Ito naman, sir, Ito ang multiplier. ito na yung multiplier Opo, talaga. Ang nagbigay ng project naman dito ang Agricultural Training Institute, ATI. Calabarzon. Calabarzon. Opo. Okay. Region 4 din. Opo. Nag-iisa Okay. nilang project to ng ATI. Oh, I Sabi see. na bigay. Kaya yung kasi, mga buntis pa lang yung mga namin. Mga buntis pa yung mga breeder namin, nasa kabila pa. Pero dito sila nanganganak. Itong mga Oh, I see. paruwitin na to. Sa dulo, nursery pen. Yung mga pagkawalay doon namin nilalagay bago ilipat sa kabila. So, wala rin naman dyan. Mayroon tatlo. Tingnan nga natin, sir. So, apparently ngayon, wala tayong timing na nanganganak. Wala. Pero makikita yung mga buntis na sa kabila. Ito. Ito mapapansin, may isa ako ditong may hernia. Babae siya, sa lang, nakakapanghinayang lang. Ito siya sa mga na-reject. Babae ito pero Babae nagka-earn po niya? yan. Nagka-hernia siya. Nagkaka-earn niya rin pala babae? Opo, umbilical. Oh, I see. Yan, isa sa mga na-reject. Ito, Okay, ito. mga bagong walay. Magkakaibang batch yan. Bawat isang pin, isang inahin. Isang inahin. Isang to. batch yan. Opo. Pagkawalay doon sa paruwing pin papunta rito, may pre-selection na kaming ginagawa. Kasi tulad nung isang yun, babae yun. Ngayon lang namin napansin na may ganyan siya. Automatic Nasa reject dulo. yan. Yan o. Ang palatandaan namin dito ng babae at lalaki, ang airtag ng babae nasa kanan, Oo. ang airtag ng lalaki nasa kaliwa. Makikita ka agad. Opo. Ayan, tulad niyan, babae, may hernia. Wala na siya, reject na. Sa patining na pupunta yan.
Mga ilang days na po ito, sir? Mga isa't kalating buwan. Karating ba? 28 days lang kasi ang walay namin dito. Pero pag ang baboy ay bilutin ang ano, kahit 21 days binawalay na namin. Para nagbabalik lang di agad yung inay. Mm-mm. Okay, itong other side. Ito. Ibang nanay din to. Ibang nanay yun po yan. Yan, isang nanay lang yung nandun sa harap. Mas marami-rami yun. Wala pang nai-select dito. May pre-selection na. Ang timano. Pero magkakasama pa sila. Pero mayroon ka, oh. So everyday nandito ka, Sir Neil. Ay, pag wala akong seminar training, nandito. May kasama naman kami si Dondon. Siyang nakakasiwa talaga dito. Siyang araw-araw nandyan. Maglilinis, magpapakain. Okay. Tapos lipat tayo sa kabilaan. Dito yung gestation namin. Ito na. Ang laki rin binigay na budget ng gobyerno. Ito ay 10 million project. Wow. Itong Inspire na, itong multiplier na to. Mayroon mga project ang government, hindi lang talaga minsan alam ng tao. Kami nga una, di namin alam to may ganun eh. Ito, sila, mga nag-read na. Ito yung mga buntis. Opo. Mga buntis sila. Magkakaiba. Tapos may isa kami ditong taser na tinatawag. Lalaki siya na pinagagala-gala lang namin para Para maglandi. mapadali paglalandi ng iba. Pero wala siyang gamit, ganun lang trabaho niya. Ano bang artificial insemination ba Iya, kayo? ito kami. Kinukulikta namin semen, then pinaprocess. Which is, yun din yun, yung born na Yung nakita born na natin yun, kanina. Mamaya, magkukulikta nga ako mamaya eh. Ito taser. Ito yung teaser. Wala siyang ginagawang iba, kundi mang-akit lang. akit lang. Mapaglandi lang niya yung mga babae. Pero anong lahi naman to? Anak siya. Mayroon kasing, hindi siya borderline. Mayroon tayo kasi tinatawag na ganun eh. Oo. Hindi mo pwedeng gawin terminal yan. Oh, I see. Kasi ang kombinasyon ng dalawa, ng 1040 at saka 1050, for breeding, pang inahin. Yun dapat may turo sana sa mga backyard, mga ganito. Kung tatayo siya, napakaganda man talaga tingnan. Pero yung ano niya, hindi siya nakadesign dyan. Yan. Siya ay teaser lang. Wala siyang ibang gawain kundi... Pero laki rin Opo, lalaki pa yan. Isang taon lang yan. Siya ay anak na noon. Nasa kabila. At anak din nito. Andito ang nanay niya. All in all, ilang taon na tong project na to, sir? November 2023 kami nag-load dito. Okay. Paso nanganak to, June, July na. 2024. Ang ano doon, nakapag-expand kami. Kaya kami nakuha ang best implementer. Sa lahat ng kami lang nakapag-expand. Mahirap ba? Medyo. Tamang kaalaman lang. Mahirap sa una, kung lalo pag di mo pa alam. Kasi pag may tinamaan ng sakit dyan, hindi mo alam kung gagawin. Yan, kasama pa rin natin si Sir Neil Torres ng Silang Livestock Agriculture Cooperative. Sir, noong naging cooperative kayo, nagbago ba, sir, yung buhay ninyo? Nagdagdagan mula kasi sa pagiging tricycle driver. Itong mga member namin ngayon, nabigyan na namin ng additional na pagkakitaan, yung pag-aalaga ng kanya-kanyang Baboy. Pinalagang baboy. Yun. Itong project na to na tinatawag nila na Inspire, ay ang sistema nito ay binigyan kayo ng mga baboy para paramihin ninyo. So kaya dalawa yung component ng project, breeding and grow out. Opo, yes. Fattening, ayan.
So, ang purpose nito ay para paramihin yung baboy kasi nga alam natin na naging problema ng ESF. Tinamaan po ng ESF. Especially mga small backyard Tama po, racers. tama po. So, para magkaroon sila ng pag-uumpisan ulit, ito yung binigay ng gobyerno. Yes po. So, binigay sa inyo, ang purpose ay paramihin ninyo para bigyan nyo rin sila, Mga backyard racer. yung mga backyard racers. Parang libre, sir, na pinamimigay nyo yung mga baboy. Opo, libre po talaga siya. Hindi kami nahihingi ng kapalit doon. Mm. Pero may obligasyon sila. Paanakin nila naman. Paanakin nila. Opo, paanakin. Kailangan dumami ang baboy dito sa bansa natin. Oo. So, ang Yan ang binibigay nyo rin sa kanila ay breeder din. Breeder po, F1. F1. Opo. Talagang de kalidad Opo. yung Talagang binibigay. Oo. Magandang genetics doon. So, F1 yung pinuproduce ninyo at yun ang pinamimigay nyo dun sa mga farmers. Tama po. Ano naman po ang obligation nyo dun sa gobyerno? May bigay lang namin itong 1,000 heads na inahin within Region 4A. Quits na. Quits na. So, lahat ng pondo na binigay sa inyo, hindi nyo na sila kailangang bayaran. Hindi na po. Hindi na po. In the form Basta- lang ng piglet. Basta ipamigay nyo yung 1,000 piglets Yes po. na breeder. Breeder. Ayun. Ang ganda ng project. Opo. So, yung ilan po yung members ninyo, sir? Sa ngayon, nag-start kami ng 16 ng 2021. Ngayon ay 50 na kami. 50. So, lahat ng 50 yan na, sir, nabigyan lahat Mayroon ng na po yan. breeders. Nag-pre-breed na rin sila. Nagbe-breed. Nanganganak na rin. And then, ipamimigay din nila yon. Hindi na po. Kanila na yun. Kanila na. Kasi ang produce nila ay market tags na. Oh, I see. Ito na yung fattener. Yun na yung livelihood nila. Opo. Ayan. Sir, kamusta yung buhay ng mga members mo? Ayun, sila ay ngayon ay nagbebenta na. Ay additional talaga, dagdag kita. Kasi dati, naasa lang kami talaga sa tricycle. Gaano kalaki yung dinagdag na kita ng mga tao? Ang pag-alaga ng baboy, malaki ang inputs niyan. Pero malaki rin ang natitira yan. Basta ang gawin lang, paro to finish na wag mong bibenta ng biik. Ikaw na rin magpalaki. Pag binenta mo ng biik, hindi ka May kita naman siya, kaso maliit. I see. Unlike doon sa patiner talaga. Dito naman, sir, sa center, ay yung mga nagiging fattener. Kasi po yung mga nare-reject doon sa breeding, Opo. automatic yan, pumupunta sa fattening. Fattening. At yung maganda yung sistema ninyo, no? Hindi nyo binibenta as live animal. Opo, Binibenta nyo as karne na karne. sa community. Para mas mura ang makarating sa consumer yung karne baboy. And at the same time, mas malaki Mas malaki kikitain kita nyo. namin. Bakit po mas malaki yung kinikita ninyo? Kasi pagdating sa live weight, lalo na mga hauler, talagang babarating ka eh. Masama man mo pero yun talagang nangyayari sa sa ngayon eh. Ang mga middleman lang nagdidikta ng presyo. Oo. Nakakapagtaka yun kasi ang taas-taas ng presyo sa palengke Opo. nung karne. Pero yung mga trader, maliit pa rin nila gustong Makuha. bilhin. Opo. Despite of merong kakulangan doon sa Opo. animals. Tama po yun. Right now, kumikita kasi nga, Opo. parang linala po yun, sir. Oh, ano? pre-order. Pre-order. Bago namin katayin yan, may order na. Oh, I see. Para walang tira. Opo. Para sold out lahat lagi. Sold out lagi lahat. Ano yung cash basis po yan? Cash basis, iba pag mga empleyado dito sa LGU namin, tuwing sweldo. Pwede. Pwede. Safe naman yan kasi... Opo. Kailangan may kilala ka lang doon. Okay. Sir, going back, ilan po ang projects na ganito sa buong Pilipinas na binigay ng gobyerno? Ang pagkakabanggit sa amin ay nasa 34. Nationwide po yan? Opo. Yung nangyari last week, yung last Thursday lang, yung Inspire Congress, doon namin nalaman kung gaano karami ang Inspire project na yan. Tapos yun, nagawaran kami ng Best Implementer. Kayo ang best implementor. Yes po. May award. Bakit po? Sa lahat ng project kasi, kami pa lang ang pinakamaraming naibigay na. Kahit kami, Nabiik sa Opo. mga members. Kahit minsan, medyo nahuli kami yung bigay isang project sa amin, naunahan namin sila. Kasi ang iba kasi hanggang ngayon tinatamaan pa rin. Kaya kami tuloy-tuloy kasi. Tuloy-tuloy. Hindi kami natigil na. Dito sa loob, hindi kayo tinatamaan. Hindi ba naman po. Ano lang, higpit lang. Mahigpit lang, Higpit lang sa sa protocol, biosecurity. biosecurity. Sa Co-op Kapatid Program yun. o yun. Ano naman po yun, Ah, kapatid program? Kami ang natayong ng Big Brother. Binibigyan namin 10 heads ang bawat co-op, micro and small. Mas maliliit na co-op to. Mas maliliit po. Micro at small. O bibigyan nyo ng 10 na heads, 10 heads po. na breeder. Breeder. Okay, and then, Sila nagpapalaki nun.
Wala kaming monitor lang kami doon hanggang mga panganak. So libre rin yun. Libre po. Kasama yun doon sa count nung Opo, kasama commitment yun. nyo sa Opo, gobyerno dapat kasama may yun. pamigay nyo. Kasama sa bilang. Ilan na po yung naipamigay nyo so far, sir? So far ngayon ay mayroon kaming 15 kapatid, mga small brother. Okay. Sa buong Region silang? 4A. Buong Region 4A. Region 4A. Hindi na lang silang? Hindi lang po sila. Okay, sir. Sa number of biik naman, ilan na naipamigay yung breeders? Almost 300 na kami ngayon. 300 sa around 700 pa. 700 pa. Medyo matagal-tagal pa. Matagal-tagal pa. Anong mangyayari, sir, pag natapos mo na yung commitment na 1,000? Ano na ako, yung tapos na ang commitment ko na rin sa government. And then, pwede na kayo magbenta? Opo, sa amin na talaga. Lahat ng mapoproduce namin, amin na lahat. Inyo na lahat. Opo. Ilan, sa tingin nyo, ilang years pa yan bago nyo 2 to 3 years pa yan. 2 to 3 years pa? Since na mayroon na kaming expansion, yan, mapapabilis namin pamimigay next year. Kasi itong mga nasa expansion namin, ang due date ng mga ito ay January, February. Kaya madodoble namin ang pamimigay. Oh, I see. Okay, Sir Neil, yung project na to ay para repopulate no, yung community. Opo. Gaano ba kadami yung dating nagbababoy na maliliit na backyard na nawala sila dahil sa ESF? Opo. Itong mga pinibigyan namin, iba dyan tinamaan ang iba. Karamihan, hindi talaga nagbababoy kasi nga natatakot. Ang binibigyan namin, hindi lang member. Non-member binibigyan din namin. Pati non-members? Opo. Hindi lang member. Oh, I see. Sa individual, nasa almost 150 na rin kaming binigyan ng individual families. Oh, I see. Tapos, kumusta? Yung mga dating nagbababoy, butit na convince sila na magbaboy Opo, ulit? bago naman namin ibigay, train namin sila, siniseminar. Doon sa, lalo na sa biosecurity. Kasi nga, ang dati, swill feeding, hanggang ngayon nga, kung di namin tinuruan, nagsiswill feeding pa rin sila eh. Kaya, doon kadalasan nakukuha yung isip na yan eh. Ngayon, higpit na rin. Pag bibili ng page, dapat sako-sako na, huwag ng kilo-kilo. Kasi, Bakit pag kilo-kilo, sir? lalo pag nasa mga tindahan, hindi naman natin alam kung sino ang Mawak-hawak. hawak-hawak niyan, tapos galing sa iba't ibang farm. Masyadong risky. Talaga per sako talaga dapat. Persak na lang mas maganda pa. Matatagalan ho pa ba itong problema ng ESF sa tingin niyo? Sa ngayon may mga trial naman na since na may tayo sa IPCPH. May ongoing trial ngayon sa breeder. Pero mayroon na siyang nasa market yung sa fattening. Sa mayroon na siyang bakuna. Oo. Pero sa breeder wala pa. Bakuna sa fattener, Meron. commercially available po ito? Commercial, available na siya. Imported o local? Imported po. Imported pa. Wala pa tayong local? Wala pa po. Okay. Kumusta naman yung bakuna na yan, sir? Effective naman siya. Okay. Effective siya. Kaso nga lang, hindi kami nagamit dito dahil may breeder kami. O AC, para sa fattener na lang Opo. talaga. So automatic yan, yung mga nasa backyard, automatic yan na dapat may bakuna sila. Sana, dapat. Kasi talagang delikado eh. Pag tinaman ka, ubos talaga eh. Bus talaga. Inuubos talaga. Araw lang. Mahaba na 5 araw. Ubus na yung buong herd mo. Yung buong herd. Ganun siya kabilis. Ganun kabilis yan. Iisip na yan. Oh, I see. Kasi may mga members kayo na at non-members na dating nag-aalaga ng baboy, yung iba hindi nag-aalaga ng baboy. Dahil yung risk ay tuloy-tuloy na andyan, sulit ba na kailangan tayong mag-alaga ng baboy? Oo, sa ngayon naman, pag nasa na familiar ka naman doon sa protocol sa biosecurity, hindi ka naman tatamaan eh. Ang tong virus na to, hindi naman to airborne. Pag may taong pumasok Oo, talaga na may Tao talaga dala-dala. magdadala. So kung maayos yung protocol mo, biosecurity mo, hindi ka Hindi ka tatamaan. matatamaan. Wag lang yung mga downstream. Downstream ka tinamaan yung nasa taas. Kaya tatamaan pa rin sa baba. What do you mean downstream? Halimbawa, mayroong ilog. Okay. May sa taas, mayroong babuyan. may nagbabuyan, Pag infected. tinamaan yun, Yung tubig Siya. na agos, Opo. posibleng mapunta Opo, sa'yo. opo. Infected ka. Kaya mas maganda pumili sa ikaw lang nag-iisa sa lugar. Oo. Part ng biosecurity yun. Opo, opo. Yung site selection mo. Okay, sir. Kailangan tuloy-tuloy lang. Wala Kung na-ESF ka, bangon ulit. Bangon uli. Kasi kailangan din natin para maibsan na rin itong importation. Para yung
Sabi nga Pinoy pork. Tangkilikin natin para sa sarili natin. Aware ka ba gaano kalaki yung imported na pork natin? Hindi ako masyado familiar pero marami. Makikita Sobrang mo dami. sa palengke naman. Alam mo itsura ng imported? Opo. Anong itsura ng imported? Hindi kasi properly food ng ano nila eh. Kaya nakabox-box yan eh. Nakikita mo yung boxes sa alam mo na imported. Opo, alam na. Magkano ang presyo ng pork ngayon? Ang dito sa amin nasa 310, 330. Per kilo? Opo. Depende pa sa cuts yun. Opo. Pero sa amin, nagto-280 kami, 290 lang. Yung binibigay mo sa Opo. mga sa Yan mga ang- tao. Opo. Yung linala ko. Dahil kayo po ay breeder at maigpit yung biosecurity nyo, pwede nyo bang i-share sa amin yung ano yung tamang biosecurity na dapat i-follow nung mga kahit yung mga backyard racers natin? Yun. Una-una, wag tayo magpapasok sa kulungan natin ng mga bisita na Okay. walang properly protocol. Ang Okay. protocol kasi namin dito, downtime dapat 24 hours, ligo. Meaning downtime 24 hours, hindi ka kumain ng karne na baboy. Opo, at saka nakatigil ka 24 lang hours. dito. At andito ko lang Opo. ng 24 hours bago ka pumasok Bago pumasok. doon sa loob. Opo. Ano pa, sir? Yun. Mga damit. Damit. Yung suot sa lapas, wag talaga ipapasok Huwag sa loob. ipapasok sa loob. Lalo na yung mga Bota. bota. Kasi ano ang posibleng nandun sa sapatos? Kasi minsan may yung tulad may mga manok, yung ipot na yan, pag yan nadala sa loob, Oh. magkakaproblema talaga baboy. Hindi naman siya iisip, pero may dala-dala siyang ibang sakit. Automatic yun. Opo. Kaya ang gamit sa loob, yung bota sa loob lang. Oh, I see. So, naliligo pa, sir. Opo. Naliligo, nagpapalit ng damit, Alcohol. sapatos, magpalit ng bota sa loob, Opo. alcohol, Ganun. ano pa? Ang patakaran namin dito, bawal na bawal kami kumain talaga ng baboy. Kahit na pork product. Na Bawal. hindi galing sa amin. Oh, I see. Yun ang isa naming patakaran. So, bawal ang pati yung mga processed food? Bawal? Opo, kahit chicharon, bawal. Bawal lahat. Ganun ka sa kahigpit. Pero hindi kami hindi naman kami nakain kami ng baboy. Pero sarili namin. Sarili nyo. Opo. Sir, ano po ang pwede niyong message doon sa mga viewers natin? Swerte natin, no? Kasi nagbigyan tayo ni Sir Neil. Kasi bihira rin, no? Bihira rin tayong makakita ng mga centers. At kayo pa yung pinakamagaling na center pala. Tsambahan lang. Sir, ano po ang message nyo doon sa mga audience natin na gustong subukan ang livestock, particularly ang hog racing? Opo. Ano lang naman, una-una, malaki ang kita sa pagbababoy. Higpitan lang ang biosecurity. Huwag tayo magpakain ng tinatawag na soil feeding, yung kaning baboy, yung mga tira-tira. Iwasan po natin yan ipakain. At saka ingat sa pag bumili ng feeds, dapat pag na kilo-kilo, isang sako na Sako na. Para hindi contaminated kasi naka-close. Opo, para di makontaminate ang loob niyan. Mga ganun lang. Either baguhan or datihan na nagbababoy na backyard, pwedeng pumasok dito. Walang problema. Pwede naman, basta higpit lang sa biosecurity. Yun lang talaga. Tamang kaalaman. Tamang kaalaman. Kasi Saan sila makakahanap ng tamang kaalaman, sir? ako talagang bilang tricycle driver, wala akong alam nung una. Nag-training lang ako dyan. Buti tinanggap nila ako sa International Training Center of Pigas Banre. Under yan ng Agricultural Training Institute. Okay. Sila talaga ang naghubog sa akin. Kaya masasabi ko ngayon, ako taas na unang alam ko na. Alam ko na pasikot. May alam ba kayong requirement para makapag-training sila dito sa... Dito kami natanggap din kami tinuturuan dito. Pero dapat group para hindi naman sayang. Oh. Natanggap kami rito. So, pwede nyo tawagan si Sir Neil kung may mga inquiries kayo, especially mga taga Calabar Zone, member o hindi member, pwede nyo bigyan ng biig, sir? Yes po. Pwede. Sir, paano ko nila mga contact? Facebook, cellphone number, pwede naman. Facebook mo, sir? Yung Linel Apora Torres, cellphone ko ay 0977-117-5644. Ayan. Sir,
again, may pag-asa pa na lumaki at makabawi ang ating hog industry. Opo, totoo po yun. Dahil sa project na ito, imagine 1,000 heads ang ibibigay namin. Ibig sabihin, may 1,000 heads na backyard dyan. Mag-produce lang Automatic yan. backyard Opo. yun na magpapaanak din. Opo. Imagine, ang mga anak na lang 10 yan. Dadami ang baboy talaga na. Dadami source ng pagkain natin. Basta sundin ang tamang protocol at hindi naman mahirap. Hindi po Hindi mahirap. naman mahirap yung tamang protocol. Hindi siya mahirap. Madali. Pero yun nga, number 1, iwasang self-feeding. Yun talaga ang number 1. Opo. Wag na yung kaning baboy. Wag na. Oo. Sir Neil, thank you so much. Sige, pasalamat din po. Thank you. Sige po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.